Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon dahil nasa ika-980 days na po tayo ng ating devotion po. At tayo ay nasa bagong tipan na. Ang devotion po natin ay manggagaling sa Mateo chapter 2, verse 1 to 2. Ito ang panahon ng paghahari ni Herodes sa Juda. Sa panahon ito din ay ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at may mga pantas na dumating sa Jerusalem. Sa verse 2, nagtanong-tanong ang mga pantas, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Very known na po sa atin ang kwentong ito. Simbolo ito na isinilang na ang dakilang manunubos. At nang mangyari iyon, may mga pantas na naglakbay upang matuntun ang ipinanganak na dakilang sanggol. Sino nga ba ang mga pantas? Ang mga pantas o tinatawag na wise men sa Ingles ay tinaguri ang mga eksperto sa pag-aaral ng kalawakan o bituin. Sila ay mga matatalinong tao. Sila ay katulad natin na hindi kabilang sa lahi ng mga Hudyo na pinili ng Diyos upang sa kanila magpakita ang tala na liwanag ng sanlibutan. Ang katagang pagsamba ay 3 beses pong inulit sa ating binasa. Una, itong binanggit sa verse 2. Sabi ang paghahanap ng mga pantas upang tambahin si Jesus, ang kanilang pagsasakripisyo, pananampalataya, determinasyon, na hanapin ang katotohanan na si Jesus, ang Kristo na anak na buhay ng Diyos. Dito makikita na hindi namimili ang ating Diyos, na kahit sino pala ay pwedeng gamitin niya, mga taong masigasig na hanapin siya. Ang pangalawang pagsamba ay binanggit ni Herodes sa verse 8, kung saan binili niya na hanaping mabuti ang sanggol at ipagbigay alam sa kanya agad upang siya man ay sasamba sa batang tagapagligtas. Sa kabila nito, nagpahiwatig siya ng pagkaligalig o pangamba sa kanyang kalagayan o posisyon bilang hari ng Juda. Bakit nga ba nangamba si Herodes sa munting sanggol lamang? Natatakot ba siyang may umagaw sa kanyang kapangyarihan o kasikatan? Hindi tao sa kanyang puso ang sinabi niyang siya ay sasamba at hindi niya magawang tunay na magpakumbaba. Ang tunay na pagsamba ay may kalakip na pagsisisi o pagbabalik loob upang kanyang kahabagan, sapagkat sa ating Panginoon mahalaga ang ating kaligtasan. Ang pangatlong pagsamba ay binanggit sa verse 11, kung saan natagpuan na sa wakas ng mga pantas ang bata sa piling ni Maria, at nang makita ay labis silang nagalak, nagpatirapa at sinamba si Jesus. Inihandog nila ang kanilang mga dalang ginto, insenso at mira. Tulad ng mga pantas, sila ay isang magandang ehemplo. Ang karunungan ay nagdudulot ng pagsamba, at sa pagsamba ay ang pagkakaloob. Kapatid, ang pagsamba mo ba ay tunay? Ano ang maibibigay nating regalo sa ating Panginoong Diyos ngayon? Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin ay ang buhay natin mismo. Buhay na banal, kalugod-lugod, at ipinamumuhay ang salita niya. Ang ating mga iniisip, ninanais, at nadarama na nagpapakita ng ating pasasalamat, pagpapakumbaba, at pagmamahal sa Kanya. Ang sabi sa Pilipos 2, verse 7 and 8, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay siya bilang alipin. Nang siya'y maging tao, nagpakababa at naging masunurin siya hanggang wakas. Nawa, tayo ay maghangad na unlad at magalak sa sarili nating patutuo kay Hesus Kristo. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.